Naglabas naman ng bagong panuntunan ng registry ng International Criminal Court para sa nakatakdang paglilitis kay former President Rodrigo Roa Duterte na nakaharap sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra ilegal na droga. Kabilang sa mga inirekomenda ng International Criminal Court Registry ang pag-aatas sa mga partido at kalahok sa kaso na malinaw na tukuyin ang mga bahagi ng transcript na nais nilang iparedact o itago sa publiko. Iminungkahi rin ng registry ang paggamit ng transcript verification process na ginamit sa kaso ni Muhammad Said Abdel Khani upang matiyak ang accuracy ng mga official record ng International Court. Bukod dito, hinikayat ng registry ang Trial Chamber 3 at ang mga kalahok sa kaso na gamitin ang witness entity at evidentiary materials of e-binders modules sa judicial workflow platform na makakatulong anya upang mapanatiling organisado ang kanilang sistema sa lahat ng record ng kaso. Nakatakdang magsimula ang paglilitis ng dating Pangulo sa Nobyembre 30 na kasalukuyang taon, ngunit magkakaroon muna ng dalawa pang status conferences ang International Tribunal sa Hunyo 23 at Hulyo 14 bilang bahagi yan ng paghahanda para sa pag-usad ng kanyang kaso. At sa mga iba pang usapin, naghain naman si Mamamayang Liberal Party Representative Leila de Lima ng House Resolution No. 1056 na humiling kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na simulan ang proseso ng muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court o International Tribunal. Ayon kay de Lima, mahalaga ang muling pagsanib sa International Court upang mapalakas ang pananagutan, hustisya at proteksyon sa karapatang pantao. Iginiit ang mambabatas na ang pakikipagtulungan sa International Court ay hindi pagtalikod sa soberanya ng bansa, kundi bahagi ng internasyonal na mekanismo para sa pananagutan sa mabibigat na krimen. Matatandaan, naging miyembro ang Pilipinas ng International Criminal Court noong year 2011 matapos ratifikahan ang Rome Statute. Ngunit umatras ang bansa noong year 2018 sa ilalim ng administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte matapos simulan ng International Criminal Court ang pagsusuri sa madugong kampanya kontra droga. Sa kasalukuyan, nakatakdang litisin ang dating Pangulo sa International Criminal Court sa buwan ng Nobyembre kaugnay ng kasong crimes against humanity habang nananatiling bukas naman sa pag-aaral ang Palasyo Malacanang sa panukalang muling pagsapi ng Pilipinas sa internasyonal na hukuman.